Niyan, karuyag po, sugaro ni Lord nga, nagagalak siya nga makitaan at nga makanikam niya sa oras nga, sini nga mga oras. Kay bisan, madalumdom, bisan makulimlim ang panahon, gimpili niyo kumadi para mahigitan ang Ginoo diyan. Di kan malasap ang kanya presensya. So, antiskit magtikam, amayan muna nato ang atong mga hipid, nga sugaron nato nga nagagalakit kay nano adi sira. Nagagalakit nga adi sira. So, ang bago pa nga ni sa Marcos 12, verse 30, ibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, at buong lakas. Amen. Palakpakan po natin ang salita ng Panginoon. So, niyan po, inaanyayahan ko po ang bawat isa na magsitayo at tayo po ay mananalangin. Ipikit po natin ang ating mga mata. Yes, hallelujah, Lord God. Continue, Panginoon, na makinig ka sa oras na ito. Lord God, nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil niloob mo po, Panginoon, na narito kami, na makita, maramdaman ka sa mga oras na ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa panibagong buhay na nakasama ka namin ngayon. Mula sa paghinga namin, Panginoon, ito po ay isang blessing. Nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil pinili mo kami. Kinakast out ko po, Panginoon, ang lahat ng mga gawa ng kaaway right now in the name of Jesus. Hindi ko po pinapahintulutan ang mga kaaway na guluhin kami, Panginoon. Yes, hallelujah, Lord God. Panginoon, patuloy mo po iparanas sa bawat isa ang iyong presensya sa araw na ito. Na maramdaman nila, Panginoon, na narito ka. Dinadalangin ko po, Panginoon, na ang bawat isa ay makatagpo ka, Panginoon. Lord God, kayo po ang nakita sa araw na ito. Itago mo po sa likuran ang maghahayag ng iyong mga salita. Yes, hallelujah, Lord God. Kiniklaim po namin, Panginoon, ang victory ng gawain ito, Panginoon. Uuwi kami, Panginoon, na ngayon pa lang dinideclare namin, Panginoon, na uuwi kami na dala-dala ang iyong mga salita, Panginoon. Muli, Panginoon, sa iyo namin ibinabalik ang mataas na kapurihan at pagdakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sa pagmalakas na palakpak sa ating Panginoon. Hallelujah! All we praise you in this place, O God. Sabi pa nga salita ng Diyos, let everything that has breath praise the Lord. Amen. Kung tayo, tinatamad tayo minsan magpuri sa Diyos, kahit mga bato, kayang gawin ng Diyos na magpuri sa Kanya. Amen. So tayo may mga hininga, gitara sa Lord, si kinabuhi, nagpapakita niya sa aga. Praising the Lord is the best response para sa biyayang ito na ating natatanggap. Amen? Papurihan po natin siya. Praise Him in His awesome power. Praise His
hallelujah. Sayo pa. Amen! So, niyan, ditatagan kit opportunity ni Lord para patutungan, makapagpasalamat sa Kanya, inhatag sa ato nga mga blessings, sa Kanyang mga ginhimo sa ato. So niyan, sino ang karuyag ipagsigawan ang kabutihan sa Panginoon sa Kanya kinabuhi? Amen. Banuhon po nato si Sister Nenelyn, pinagpala ng Panginoon. Sa mapagpalang araw po sa ating lahat. Kari pala po sa iyo, i-sharean, nahinag po sila nga simula pa semana, kawari po kami pang-atin kay tumaraw-traw po silang panahon. Tapos, nakakulat po sa bata, giibahin po talaga pag ang tao nakakapag atin sa mga gawain sa sugod sini sa pagtitipon-tipon kay grabe ang kuwan po na tayo po sinawari kami paka-atin sinong yaon na nga Domingo. Grabe, di ko kulangi po talaga na gusto adlaw na mauyam, parang waray anak adlaw, parang di ko kulangi talaga. Nagtinawag ako asawa pa ako sa kanya. Parang daw lang lalain na yung papamati mo na kay may nang kawari ako ng pakasimba. Kay tunya na ako kung nakarueg na makasimba kaso nga lang marat sa panahon, di ka na ang tatay. Eh kung nasa niya ito pag-apray na kayan, kabataan ko no, marat ang palakon mo, waray ko kami sa pag-apray kasi niya sa nung nga Domingo. Kasi kuwan talaga haon ni Lord kay wala kami sa paka-abing. Grabe, malain sila niya nga si Mana nga naglabay sa amo. Ang ako bata, nagpinalik-balik ang kanya hirana. Tumatamang daw, ginoon, ano ini nga, ang bata, kuan na. Nagsira nga duwan, nagsinayo siya sa iyo, ay nalasakan na ramang ng hirana. O, sino na kuan na, baka man Lord, na maaram ako niyang hiniwala, nga ikaw magbubulong sa na ako bata. Masimba ako sininga ako niya nga Domingo, bisa maraming panahon nakadaak sa pagsimba, magupay na siya. Tapos, grabe talaga ang pagkasang Ginoo, automatic po talaga siya. Yan na po, niyala sa adlaw po sinaysan aga, kanya hiran at hataas, kaya kanya po sinimata, nagniniluwa nala. Tapos ito parang ginabag siya sa sobrang kanya pasok. Tapos yan na po nga adlaw mismo, naramdaman ko po, nag-upay po siya dayon kay din na po siya mapasok. Tapos nag-inuyag na mo, nagpapasalamat po kay Lord kay ginbatang po talaga niya ako sa kanya, ipapangarap nga mag-upay ng bata. Yan, sa iyo pa po sa para i-share sa iyo, sini po nga si Manang nga naglabay luwa. Mayroon po sa ako nga nag-remind niya, giupahi po para sa ako, di lang po para sa ako, para po sa atong tanan kung ato po ito inupuan. Kay sa iyo po sa ako nga, sa iyo po nga tao, ang nagkuhan sa ako, naghatag sa ako sin. Grabe po nga pagkuhan, parang sampo, ini po si, at ato po itong siya kapatid niya di, kasupuwara na siya, si Naidilia. Siya po ang nag-remind sa ako na mas kailangan pa nato nga mas panindigan na nato pag kuhan sa Ginoo, pag-serve nato sa Ginoo. Sa parang sa nag-remind niya sa ako, grabe, sa gabi po, wala pa sila yun hinangaturog sa kagabi. Kasi doon po na, panahibaran po naman sa kanya pamilya nga, mahuwara na siya, pero ang kanya isip gihapon, makapagsilbi sa Ginoo, bisan ang kanya hininga malain na, ang kanya kuan kinabuhi, mawara na siya, pero ang kanya kuno interest paghihapon, bisan marap na kanya kadung masimbagod siya. O di ba pa man nanay, man hekulan niyo man umaaram na kang ini nga tawo, bisan malain na ang kanya ipapanagad, mas impili niya nga magsimba. Niya nanay bago sa kanya nawara siya, pero warin niya karanasi nga itong bago sa kanya pamilya pag ibabaysay ang tao nga may Diyos. Kaya kung mawara ka diri ka talaga pangukurinan sa Ginoo. Namatay ko no si Naidilia, warin man na ito ang diba, iba nga nakakamatay, naninirik ang mata ng nangingisay, sobrang kon na ang kanarapat hingain, kukuan talaga, nalagotan sa karahiling. Pero itong si Naidilia, nawara po itong siya. Malala po kung siya yung tumaturo bago pa sa kanya pamilya mo. Doon na ako na talaga, iibahi talaga ang tao nga may Diyos kaysa sa waray Diyos. O, pero may po doon na kuha sa ako isip na dapat pala habang adi bakit himuon na doon ato makakaya para makapag-service ang Ginoo. Kaya pagkatong sa panahon siya talagang makusol para sa akin.
Amen. So, according sa testimony ni Ate Ninilinda raw, ang kanyang ipasalamat ang healing nga natanggap niya ang healing nga natanggap tigak sa Lord para sa kanya anak, nga nagpapasalamat siya nga doon ipapakulaw liwat sa kanyang testimony nga ang pagmamahal niya sa Lord kasi nauuhaw siya sa presensya sa Ginoo. Ang bagaw pangani sa konsan kanya anak nga yung gumaling gihapon, doon makukulwan nato nga si Lord talaga is great healer. Bisananan araw nato sa prayer makakamtan ito niya. Ang bagaw pangani ni Ate Ninilin sa kanyang testimony nga padayon kitsan atong pagsiservice sa Ginoo kay mabaysay nga kaupod nato permi ang Ginoo. Ang bagaw pangani sa Exodus 33 verse 14, sasamahan ko kayo at bibigyan ko kayo ng kapayapaan, sagot ni Yahweh. Palakpakan po natin ang salita ng Panginoon. So, niyan, sino pa po ang naruyag magpatotoo? Panahon po nato si Nay Lucy, pinagpala ng Panginoon. Mupay nga kulo sa kapatiran ko kang Kristo nga buhay. Pasalamat at termi kay sa noon nga Domingo ro pakasimba. Ako ko na nakalipay nakasimba sa sito niya na bago ko waray lubod sa agbay kay apo binano ko waray doon. Sandi tutugod nga makakuha na sa pagsimba kay nakanawa ang pagkuhan. Paglakbay doon siko niya makuri na pakiramdam niya parang po marayak kuhan marayak takot sinaano mo kaupay siya na pakiramdam kay kinasintasin mo na pagsimba kay sa noona hindi ko pa kasimba kay darang mo na iisip para ko na-stress na nag-iisip sa mga tanan nga problema ng problema sipo na Domingo sa nalito kasimba para data may anandara mo iniisip bago ko ibibigay ko na rin sa iyo ng mga problema. Salamat Lord na tinanggap mo na mga problema. Na problema sa nakmanhiya po, kaya inadalaw. Kaya walang man-eskwil ang pinasangilan. May eskwil na daramo siya doon. Sandali kagabi, para sito, walang pakakatulog hasta nag-alas 12. Ikaw nagsirong matulog. Pero, niyang palaki nga tulog sa pagkabutihan. Pagkapunaan mo na ulat mo pagkabutihan. Kung maupay na pakiramdam mo, rin ang pagtukot sa mga doon, naglinis sa bahay. Meron na sa balo na paglinisan doon sa kanya kapatiran. Ay ako naglinis kay kaya po man. Pero si tumagaan na nakalawas niya na sanglit pasalamatan ko sa Ginoo pero may tinulong mo anak mga pagkampo. Pinangarap ko itong pagkapilar lakad ako mag-isa. Ito, totoo na ako lang sa iyo, maray sa ako nakialam sa bagay, sa iyo tao. Sanglit, amo ay kang pagbayak sa Ginoo ay tutuugod na ang Ginoo puros na tutupagan ng pangarap. Unahan ng aroon na di ka tinatanggihan minsan kung nano hindi mo makasalakot kaya ako di good na iwasan kay kumisan si kung nakakinihin
Pagiging bukong pisal ito, pirmiya. Pirmi pangangadji ko, nagpupisal ako sa Diyos. Kaya kung kano man nakuhaan ni Lord, na nakapara ko kay puros ko kinukupuan ng mga tanan. Itong ginagpupisal sa Ginoo. Dili ako nagpapabaya sa mga burakon sa balay sanlit. Kaya na ito niya na wala naman ang person waray lang problema sa balay. Mga kay pakiramdam ginikan na malakas ka na katawaan. Waray haros ito anak pag-isip, haros ito bata pa na puso. Kay ito nga mga kandong pinanahapil ko itong mga email, may mga sulod. Ang purmi, pagkuhan, paligo ko, naglaso ako, hindi pinalamig kami kayo. Ang ngatanan ng mga pagkuhan sa balay, ako nagkasaya. Malay sa alam, kung ang diwat maupay, pakiramdam. Salamat, Lord, na ang ngatanan ko nga nihinit sa puros na tutuman. Pasalamatan ko doon na Domingo nagsimba para sa mag-akay. Yan daw ganyan nga daw nga para sa balay kinaon samri para sa nag-akay. Salamat Lord na nakasimba ko yan. Ngayon, idaraon pa mga Domingo. Nadiri ang lumiyang pagsimba. Hindi na ano daw lagay sa Domingo rin pagsimba. Sanglit, kamo, ay mga bata, baka pahimulo siya niyo sa mapuso. Kaya ako mahina, nagagad masyado. Kaya si Merly nga ni nanay, ay naman pag pinanili, sus ka na nito pagsilipin. Nakapulawak rigs. Ay nadik man asang narigso. Bisan sa awan, ikang sa tunan at sa tulay ako sabihin ganiyan. Salamat Lord sa kalakasan. Salamat sa nagpasimba. Salamat sa natanan ng grasya ngayon sa pinatag sa Diyo pasinada. Katanang mo pagkao mo nagtanggap. Salamat Lord. Purihin siyaw, purihin si Lord, purihin si Holy Spirit. Amen. So, doon sa patotoo ni Nanay Lucy, papakulaw ko kung gaano nila kamahal ang Lord kay bisan nakukurian siya pagkadi, adi lagi hapon siya natubos kay Lord. Nag-stand lagi hapon siya kay Lord. Ang bagaw pa nga ni sa mga salita ni Lord, di ba? Ang bagaw dito, the joy of the Lord is my strength. Nga kung diin, kung anano ang will sa Lord, tas nahihimo natin doon nga will ni Lord para sa ato, nagiging malipayong nagkukusugin. Amen? Palakpakan po natin ang salita ng Panginoon. Sino pa po ang naruyang magpatotoo sa ginhimo ni Lord nga kaupayan? Kunwaray po, ako muna. San kahapon or sa last day, nagkasakit ang amot ko, nanay kung siya nga, kung diri ko malaman kung hindi naman nakapasok sa gawas, mapasok na ako sa sulod nito nga pakiramdam. Nagpapasalamat ang kan Lord sa kanya ginhatag nga immediate healing. Niyan, naka-adiak na tupos para natagpon siya, tas para dayawon siya. So, amen. Sino pa po naruyag magpatotoo? Kunwaray na po, let me allow this
Let me read this scripture. Ang bagaw pa nga ni sa Malakay 3 verse 10, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Amen. Palakpakan po natin ang salita ng Panginoon at tayo magbigay. Ituon po natin ang ating kamay sa mga handog. Yes, Panginoon, nagpapasalamat kami sa mga handog na ito. Patuloy niyo po palaguin ang bawat isa, Panginoon. Diniklaim po namin, Panginoon, ang masagana, Panginoon, na pagbabalik nito, Panginoon. Lord God, patuloy niyo pong i-bless ang mga naririto, Panginoon, lalo na ang kanilang pinagkukunan ng financial, Panginoon. Sa lahat na may mga trabaho, Panginoon, tiniklaim po namin ang promotion sa kanilang trabaho. Lord God, ito ay magagamit sa pag-abot ng mga uhaw ng kaluluwa sa inyo, Panginoon. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Tumayo po tayong lahat. Patuloy na po tayong sasamba sa ating Panginoon. Sabi po sa kanyang salita sa Psalm chapter 150, basahin na po yung bugo sa chapter halito. Praise the Lord, praise God in His sanctuary, praise Him in His mighty heavens.
Praise Him for His acts of power. Praise Him for His surpassing greatness. Praise Him with the sounding of the trumpet. Praise Him with the harp and lyre. Praise Him with timbrel and dancing. Praise Him with the strings and pipe. Praise Him with the splash of cymbals. Praise Him with resounding cymbals. Let everything that has breath praise the Lord. Hallelujah. Every time I see your glory, every nation bow before you. All the treasure turns to ashes in the light of you. There's no singing holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Every time I see your glory, every nation bow before you. Every nation bow before you. All the treasures turn to ashes in the light of you. As we sing it, as we sing it, is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Praise Him, Lord. Praise Him, Lord. Honor and strength unto our God, unto our God. The matchless, endless, never-ending. This is our God, ever rejoicing. Every time we see your glory, every nation bow before you. All the treasures turn to ashes in the light of you. As we're singing, is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Praise the Lord, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless, never-ending. This is our God, every rejoicing. Praise His glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless, never-ending. This is our God, ever rejoicing. There is no one like
There's no other God like you, Lord. Let's clap our hands to God as we sing this song. Let's declare there's no other God like Him. He's the only one in our lives. Oh, praises the Lord. I will never, ever stand. For the kingdoms of this world, I'll never give my heart away. Shout my praise, allegiance and devotion. My heart's desire now devotion. To the Son of Man who died upon that tree. Only God like you, only a God like you, could be worthy of the praise and all I want to praise. To only a King of all kings, to a God my need to sing, He's my everything. Only a God like you, only a God like you, could be worthy of my praise and all my loss and pain. To only a King of all kings, to a God my need to sing, He's my everything. To only my Maker, my Father, my Savior, Redeemer, Restorer, Redeemer, Rewarder. To only a God like you, do I give my praise. For the praises of God, for the praises of God, I will never ever stand. For the kingdoms of this world, I'll never give my heart away. Shout my praise, my allegiance and my devotion. My heart desire and your emotion. God is sent the man who died upon that tree. Amen. Only a God like you. Only a God like you. Could be worthy of my praise and all my heart and faith. To only a King of all kings, to a God my need to sing. He's my everything. Only a God like you. Only a God like you. You'd be worthy of my praise and all my heart and faith. To only a King of all kings, to my God my need to sing. He's my everything. To only my Maker, my Father, my Savior, Redeemer, Restorer, Rewarder, Rewarder. To only a God like you, do I give my praise. Only a God like you. 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 Come on, again. Only a God like you. 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 Only my Maker. To only my Maker, my Father, my Savior, Redeemer, Restorer, Rebuilder, Rewarder. To only a God like you, do I give my praise. To only my Maker, hallelujah. To only my Maker, my Father, my Savior, Redeemer, Restorer, Rebuilder, Rewarder. To only a God like you, do I give my praise. Amen. Only a God like you, Lord. There's no other God to be worthy of our praises. Amen po ba? Walang ibang Diyos na ating tagan sa mga pagdayo, papuri para na kundi ang nag-iisa nating Diyos na
na si Yahweh. Amen. Palamakan po natin siya. We'll continue to worship you, God.
Nagpapasalamat po kami sa habang ito Diyos sa presensya mo, Panginoon. Salamat po sa napakalaki ng pagkakataon na binigay mo sa amin. Na kahit marami kaming mga challenges, dinadala mo pa rin ang aming puso, ang aming mga paa sa lugar na ito upang ikaw'y pasalamatan, sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Abot-abot ang aming pasalamat sa lahat ng mga nabigyan sa amin. Dalangin po ng lahat ng narito ngayon ay katagpuin mo ang kanilang mga pangangailangan. Buhay po sila na ligit-litin po nila ang kanilang mga kahilingan. Right now, Father, in the name of Jesus. Salamat nga po, especially ang salita mo yung pagpalalim. Gawin mong tapak at kabilated. Gawin mong hammer sa aming mga buhay upang ma-transform ang aming po spiritual life. Salamat po ng maraming mga salamat. In Jesus' name, Amen. Let's open our... Dahil na po mo po. Let us open our Bible in the book of Psalm 51, verse 10 to following verses. Sa NIV po ay ganito po nang pray to me, a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Do not cast me from your presence, or take your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation, and grant me a willing spirit to sustain me. Palakpakan po natin ang salita ng Panginoon. Salamat po sa napakalaking pagkakataon na kabalik sa iyo para magbahagi sa tulong sa inyo. Napigihan na gyapon Kailan po basta importante ay nakapagbahagi po tayo ng salita ng Panginoon. Now gusto kong diretso na tayo. Gusto kong talakayin sa inyo ay about po sa the agony of the losing God's presence in our life. Ano po? Isa po sa mga definition. Ano po tayo? Sir? Ayan, ano? Po. Ayan. Sa definition po sa agony, sa tingnan natin para maunawaan po natin. Isa po sa mga definition ng agony ay extreme physical or mental suffering, crush to the ground agony. Isa po sa mga example sa agony, yung panalangin po ni Jesus sa Gethsemane. Sino po nakabasa sa Biblia na habang ang Panginoon ay nananalangin, yung po yung paghihirap ng Panginoon. Ang sabi ng mga Bible scholar ay di rin nahulas ang nagawas kay Jesus kung dugo. Ano po? Dugo na siya. Na kapag kan mga doktor sa medical na pag-aaral, kapag nagawas na sa lawas ang tao, di rin na tubig, di rin na nakasining, napawis ay dugo na, matindi ito na suffering, ano po, matindi na paghihirap, ano po, na kanyang na-experience sa kanyang kinabuhi. Now, pag sinabi po mga kaibigan ko po sa Panginoon ay the agony, ano po, isa po kung bakit po ay tinalaki ko po ito sapagkat minsan related po sa ating spiritual life, ang nangyayari po sa aton paglilingkod sa Panginoon. Like David,
Si David po, nano kay nagalit ng Diyos, nano nasala, nagilingo ni David, kung bakit yung Spirit ng Panginoon ay nag-disapart. Nano nasala? Ha? Yan? Yan maram dito. Kung bakit nagalit ang Panginoon, tira nasala, nagilingo ni David? Ha? Tira sala. May idea? Ha? Duha na sala, no? Adultery. Kanino siya? Kay Bathsheba. Yung asawa ni Urias, ano po? Si Bathsheba, isa sa mga general ni David. Nang habang isa'y namamasyal, ano? Ano? Kaya itong mga pamamasyal, dagad manaw. Ano po? Habang isa'y namamasyal sa kanyang palasyo, naimod niya si Bathsheba. Ano po? Naparigo sa falls. Na kay mapusag ura-ura, mahusay ura-ura. Ayan, nagkamayada po si Sin Desire, ano? Pagmimiti na makuha niya si Bathsheba. Namutana siya sa kanyang mga advisor. Ano? Magagaling na mga nakasini, mga spy, mga intelligent. Sinito na babae, bago sa kanya mga intelligent. Asawa yan ni Urias. Ano, isa sa mga general mo. Bago niya, sige, mag-declare kayo ng war. Katapos, isama niyo sa Uriah. Pagkatapos alanganin ang mga kalaban ninyo, kayo po yung matras para mamatay si Urias. At mangkon niya si Bathsheba. Duwa na sala, ang ginhimo ni David, kay nano kay nagalit ang Diyos din. Ang kaniyang paglilingkod sa Panginoon ay bumagsak. Ang kaniyang paglilingkod sa Diyos ay dumausdos. Ano po? Naggrabe dati paggamit sa kanya sa Ginoo, but nang siya po'y bumagsak, ano po? Ay naggalit ang Diyos, nag-disapart ang Espiritu ng Panginoon. Then nagpadala po siya ng propeta. Inistoryan na siya ng propeta, may isa na mayaman, na maraming mga kawan, at mayroong isa ng mahirap na mayroong po isang tupa. Nagkamayada sin bisitang mayaman, ang ginhimo san mayaman, ang ginkuha niya ang tupa san makuri na tao, pobrihanon na tao. Tapos ginpatay iton, ginpakaon san bisita san mayaman. Bago ni David, kailangan mamatay ito na mayaman. Bago sa propeta, ikaw ito. Kaya ano po? Lagi natin tandaan, ang Diyos, hindi po siya konsentidor na Diyos. Hindi niya kinukonsinti ang kasalanan. Kahit ka pa malakas sa Panginoon, kahit ka pa malapit sa Diyos, lagi natin tandaan, si David ay malapit sa Panginoon. Tama po ba ako? Ano